Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, oh Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my life. You're the light upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Lord, we thank you for this evening, for bringing us here. Thank you, Lord, for making this funeral service possible. Lord, we thank you for love and for grace, and thank you for mercy. I know, Lord, we don't deserve anything, but right now, Lord, bless this funeral service. Be with us, Lord. Talk to us. Comfort us today. Comfort us, Lord. Each family is here, each person, Lord, that has been touched by Kuya Boy. Bless each and everyone. Touch everyone, Lord. Comfort all of us today. And Lord, let your word speak to us today. To comfort us, to give us hope, to give us peace in the midst of our soul. Thank you, Lord. Bless this and we honor you today. In Jesus' name we pray. Let us all say, Amen. Tayo po mga po sa ating mga upuan. Salamat po. And muli kami po ay lubusang nakikiramay sa pamilyang Kanyeso po na alam ko po sa oras na ito ay nagdadalamhati sa pagkawala po ni Kuya Boy at alam ko pong di madali. Kami po ay taus-pusong nakikisama at nakikiramay sa inyo. Pero mga kapatid o mga kamag-anak, kami po ay in behalf of our church family, which is Spirited Truth Ministries, kami po ay kasama niyo po sa pagsubok na ito, sa pakikirap sa itong kapighatian natin. At bilang pamilya po, malaki po ang aming
malapit kami kay Kuya Boy. So sa mga di ko nakakaalam, hindi nga po ulitin ko, ang pagitan lang po ng bahay namin sa kanila ay just 3 bahay lang. At hindi ko po makakalimutan, si Kuya Boy po ang gumawa po ng aming gate. Okay, nung nasira po yung gate namin, isa po siya sa mga gumawa noon, isa rin po siya sa mga unang nakatira sa Asuri. Kaya isa sila po sa mga unang tumanggap sa amin, at lalo na ka-straight po namin sila. Malaki po, no? At sa mga hindi po nakakaalam, nung last year po, pati nitong January, ako po ay lumaban sa Gimme 5 sa Itbulaga. At tuwing nakikita ko po siya, lagi niya sasabihin sa akin, oh, bago mag-finals, oh, yung kalaban mo, yung nanalo kanina, magaling. Kailangan galingan mo sa susunod na sa finals ng Gimme 5 po. So, Kuya Boy, sorry, hindi kami nanalo sa finals. Umabot lang kami ng finals. Pero hindi ko siya makakalimutan dahil every time, tuwing bababa kami, yun yung sasabihin niya, uy, nagpa-practice ka na ba? Ginagalingan mo ba? Siyempre, dahil pautakan, di ba? Parang pinuhin niyo siya eh. So, pero isa sa mga hindi namin makalimutan sa Kuya Boy dahil nga, ayun, malapit po sa amin at yung buong pamilya po nila tuwing pong pupunta ng airport, kami po naghahatid. Ayan, at ngayon pong buong pamilya nila ay aking pong mga kaibigan. Ayan, at mga valued clients ko po sila. At kaya po yung pamilyang ito hindi na po iba sa amin. Kaya nung nalaman ko nga po, nung nangyari kay Kuya Boy, hindi lang po agad ako nakapunta, pero gusto ko pong pumunta sa kanila para talagang ipagdasal. Pero naipag-pray ko po siya nung Sunday po yun, nung linggo. And the same day na, yun na po, iniwan tayo ni Kuya Boy, that was the last time din na nakita ko siya, nakausap ko siya. Pero even before that po, gusto ko po siyang puntahan. At sa bahay po kasi namin, meron kaming every Thursday na parang small group na nagpe-pray po kami, nagsama-sama kami. At lagi ko po siyang pinag-pray. Sabi ko, Kuya Boy, baka pwede ka namin imbitahan kasi gusto ko namin siya. Nung pang ilang buwan na malakas pa po siya, sabi ko, pumunta ko po sa bahay para may pag-pray ka namin. Pero hindi natutuloy dahil busy siya kung masama yung pakiramdam niya. Pero yun nga, nung Sunday po, kami na po yung pumunta para ipag-pray. Pero yung pala, ewan ko ba, kung sabi ko nga, parang ako lang po ata inantay ni Kuya Boy na mag-pray siya, mag-bless siya para talagang tanggapin niya na siya po ay, yun nga, di natatagalin po sa mundo. At masakit po, alam ko pong mabigat. Kaya para sa akin po, mabigat po yung pagkawala ni Kuya Boy. And sa akin po, Kuya Boy ay isang parang patalik na kaibigan na din at kakilala na rin dahil nga malapit lang po sila sa amin at yung pong mga ginagawa sa subdivision po namin. Halimbawa po yung court namin sa subdivision po ay pininturahan po niya yun noon. Isa po siya sa mga nagpinto. So, marami po siya na-impact at meron pong kapitbahay, hindi po siya nakasama. Sabi niya, ikwento mo na si Kuya Boy, sila Oman. Hindi lang po sila nakasama, mga Kanyobas. Hindi naka-attend. Pero sabi niya, kwento mo kung gaano kalapit si Kuya Boy. So kung makikita niyo po si Kuya Boy talaga, yung buhay po niya, ang laki ng impact. No? At sabi nga ni Ate Nina, talagang mabuti siyang tao. Pero minsan naiisip natin, bakit nangyari ito? No? Kaya ako gustong humarap sa inyo ngayon. Dahil ako rin po, personally, ay nakaranas din po ng mawalan. Para po maintindihan nyo, sino ba itong tumatayo na ito, hindi naman po kilala. Pero I am speaking in experience. Way back 2020 po, namagdihan din po ako ng anak babae. At hindi po madali. And until now, hinahat po kami ng sakit, nung bakit na maalala mo na ikay namatayan ng isang anak. At alam ko po dapat, matagal pa po ang panahon na maaalala nyo ang pagkawala ni Kuya Boy. Pero sa ngayon po, gusto ko po i-share sa inyo na ngayon di natin siya maintindihan. Ngayon di natin siya mapatanggap. Pero darating po ang panahon, marirealize nyo po, may plano ang Diyos sa lahat. Ang Diyos po ang may hawak ng lahat. At pwede ko pong sabihin sa inyo, bagamat masakit, mahirap, ako po, based on my experience, darating din po ang panahon masasabi nyo, kaya pala. I know, mabigat, pero darating po ang panahon, maintindihan natin, kaya pala. May rason lang. I know, wala pong kapalit ang buhay, walang kapalit si Kuya Boy, walang kapalit na tatay, asawa, tito, lolo, walang kapalit. Pero maintindihan natin, lahat ng ito ay bahagi na isang malaking plano. Hindi natin naintindihan. Totoo po yun. Pero ngayon po, gusto ko po kayong palakasin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ako po ay isang ordained evangelist po sa aming local family church. At ako po ay nandito para i-share po sa inyo ano po bang pag-asa na pwede natin makuha sa salita po ng Panginoon. Ayan.
At nais ko po munang basahin ang isang bersikulo sa Biblia. Ayan, basahin po natin sa Juan 5:28-29. Nakikita po. Ayan, so dito po, nagdala na rin po kami ng TV para makita dito. Ayan, so basahin po na, pwede po siguro tumayo tayo bilang respeto lang po galang sa salita ng Diyos. Pupupurin po tayo pagkabasa lang po natin. Ayan, basahin po natin, sabay-sabay po, John 5:28-29. Don't be surprised. Indeed, the time is coming when all the dead in their graves will hear the voice of God's Son. And they will rise again. Those who have done good will rise to experience eternal life. And those who have continued in evil will rise to what? Experience judgment. Let's pray, Lord. Speak to us. Talk to us, Lord, with your words. Let these words comfort us today, tonight. Bless this family and these people that are here. In Jesus' name we pray. Amen. Then we can all sit down po. Thank you. And maraming pong salamat ulit sa mga dumalo. But today, let me be the one po to encourage everyone with the Word of God and Scriptures po about these very devastating moments in our lives. Pero ang maganda naman po dito, kahit na devastating po, may pangako po tayo makukuha galing sa salita ng Diyos. Meron pong pag-asa, meron tayong makukuha ng lakas sa salita po ng Panginoon. Kaya hayaan niyo po ako, palakasin ang inyong mga pag-asa, inyong mga damdamin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. And kung babalikan po natin yung verse, gusto ko po makita niyo lahat ng in-underline ko. Ayan, nakita niyo po ba yung mga in-underline? Ayan, yung mga nilagyan ko po ng linya. Una, it has not come yet. Okay, hindi pa po dumarating. Okay, the time is coming. Ayan po nakalagay. Ay, sorry. Ano ba? Ayan, the time is coming. So, ba't ko po gustong ma-share yung katotohanan na ito na paparating pa lang po yung time na yun. Hindi pa po siya dumarating. Ibig sabihin po, it is still to come. Ano po ibig sabihin nun? Meron pa po tayong aasahan. There is something, kahit bagamat may nawalan, meron po tayong pwedeng asahan na paparating. Okay, na ano po yun? Na lahat daw po ng mga patay sa libingan ay one day maririnig ang boses ng Diyos. So meron pong maririnig itong mga mahal natin sa buhay na natutulog, nasa Biblia po sila po yung mga tulog, maririnig ang boses ng Diyos. Pero paparating pa lang po yung panahon na yun. Hindi pa po siya nangyayari. Okay, yun po yung gusto ko maintindihan nyo, hindi pa po ito nangyayari. Ibig sabihin po, we have hope. Alam niyo po yung pag-asa? Hindi po yung doong barangay pag-asa, hindi po. Yung pag-asa po na meron po tayong aasahan one day. Na one day, we can still meet Kuya Boy. No? Pero nga lang, hindi na sa lupa, sa langit. Yun po yung inaasahan natin. At sabi dyan, sila muli ay rise again. Hindi po yan kanin, ha? Ito po'y babangon. Sila po'y babangon ulit at makakasama natin sila muli. And lahat na gumawa ng kabutihan, okay, nakalagay po dyan, those who have done good will rise to experience eternal life. Ibig sabihin, alam naman natin si Kuya Boy, napakabuting tao. One day, makakasama natin siya to experience eternal life. So malinaw po dito na sa mga oras na ito pong mga mahal natin sa buhay. Kung sino po man po inyong mahal sa buhay, kung anak ko pong namatay, si Kuya Boy po na inyong mahal sa buhay, one day makikita po natin siya. Nakalagay po sa Biblia. At ito po isang magandang pag-asa. And ibig sabihin po, isa rin po itong patunay na ang purpose po ng muling pagkabuhay ni Jesus ay patunay lamang na after nitong hirap natin, meron pong better life. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, sa langit, papawiin ang lahat ng luha. Papawiin lahat ng sakit. Nakakaranas po ba tayo ng hirap sakit ngayon? Diba? Nakakaramdam po tayo ng hirap sakit ngayon kasi po, meron pa tayong aasahang lugar na kung saan wala ng luha, wala ng pait, walang hirap. Nandiyan po ba tayo? At nais ko po kayong palakasin sa salita ng Diyos na meron po tayong pag-asa, pwede tayong kumuha. May nakakita na po ba ng buhay na isda? Salamat. Salamat sa sumasagot. Sino nakapunta na po ng palengke? Ayan, diba? Kung nakapunta po tayo ng palengke, bibili tayo ng isda, at buhay pa yung isda, ano po ginagawa ng isda? Ano pansin nyo? Pumipiglas. Tama, pumipiglas. Salamat. Bakit po pumipiglas? Kasi nakalabas siya saan? Sa tubig. Kasi kung isda, ginawa ko para saan? Pero nilabas mo. So ano nangyari sa kanya? Nahirapan siya. Kaya tayo patuloy na nahihirapan ngayon. Kasi hindi po tayo tinakda dito sa lupa. Tinakda po tayo para sa langit. Na kung saan walang hirap, walang pait, walang sakit, walang luha.
Pero kaya tayo nakakaranas pa ngayon kasi hindi pa tayo nakakarating doon. Ngayon dadanas tayo na. Kaya sa totoo lang, sabi ng Biblia, to live is Christ and to die is gain. Sa totoo lang, sila niyo po, silang pinakapalad? Si Kuya Boy. Dahil hindi na po siya magbabayad ng tax. Tama? Hindi na niya maranasan yung mahirapan ma-traffic. Hindi niya na maranasan yung hirap, kung ano man yung nahihirapan, naranasan niya, hindi niya na maranasan yun. Tayo, matagal-tagal pa. Marami pa tayong hirap na dadanasin. Sa lahat ng pwede pang mangyari sa mundo, hindi niya na maranasan. Kaya yun po sabi ng Biblia, sabi ni Pablo po yun, to live is for Christ and to die is gain. Ito po yung gain. Isang pakinabang na siya po, Kuya Boy, is in a better place. Better place. Aside from us na marami pa tayong sakit, dadanas pa tayong uminom ng marami pang maintenance. Okay, so Kuya Boy, wala na. Okay. Pero sa mga oras na ito, gusto ko pong palakasin kayo sa salita ng Diyos. May pag-asa po, one day makakasama din natin siya. Ikaw sa po ba? Ayan. At nakasanayan natin dito sa Pilipinas na mga patay daw po ay nasa langit na. Diba? Sa oras daw na ngayon ay nandito na ang si Kuya Boy nasa langit na daw or siya po ay kung nasaan na kung saan meron pa, purgatorio. Sabi po sa Biblia, wala pa po. Okay? At napakahalaga po na tayo po ay mapalakas ng ating pananampalataya ng ating loob sa pamagitan nito. Bakit? Kasi po, malalaman natin na hindi na tayo umaasa sa wala. Okay? Ngayon, itatama natin yung mga maling pananaw, maling ahaka, kukunin natin sa salita ng Diyos. At ito po'y kalakasan, katunayan, na yung pag-asa natin totoo, hindi peke. Ikaw sa ba? Ayan. Kaya ang patunay, makikita po natin sa susunod na versikulo po sa Acts chapter 2 verse 29. Sabi po dyan, "Dear brothers, think about this." Isipin daw po natin ito. "You can be sure that the patriarch David," kilala niyo po si David? Hindi po yung kapitbahay niyo. Yung pumatay kay Dagul. Kay Goliath po. Okay, hindi po kay Dagul. Okay? Sabi niya, Patriarch David wasn't referring to himself, for he died and was buried, and his tomb is still here among us. Yung pong libingan ni David, kasama pa daw natin hanggang ngayon. At sabi sa verse 34, next slide. Sabi dito sa verse 34, "For David himself never ascended into heaven." Di pa po siya nakakarating sa langit. So, if he did not ascended to heaven, wala pa siya sa heaven. At kung ang tao po diretso na sa heaven or hell or purgatory pag namatay, bakit si David wala pa? Bakit po? Because this is the truth. They are all still sleeping. Ayan po, ito po yung baka hindi pa natin alam, ngayon natin alaman, tulog po sila na. At kung saan po sila huling naluto ng hininga, sila po itulog. Ayan po. Ngayon ang question, yung mga bang namatay na mahal natin sa buhay, meron po ba silang pag-iisip ngayon na umiikot, na napapantay sa TV? Diba? Biglang may lalapit, nandang po siya. Okay, totoo po ba ito? Ayan, buksan lang po natin sa Ecclesiastes 9, verse 5. Basahin po natin ha. "The living," ang mga buhay, "at least they know they will die." Alam natin mamamatay yung buhay. "But the dead know nothing." Wala siyang alam. "They have no further reward, nor are they remembered. Whatever they did in their lifetime, whether loving, hating, envying, is all long gone. They no longer play a part in anything here on earth, here on earth." Okay? And watch verse 10. "Whatever you do, do well. For when you go to the grave, there will be no more work, or planning, or knowledge, or wisdom." So, see, pag titignan nyo, wala. Di gaya na nakaalakihan natin, nakasanayan natin na mga patay daw po, pwede pang utusan ng Diyos para bantayan tayo. Wala pong ganun. Okay? Sabi po ng Biblia, hindi na. And heaven should be a happy place. Di ba? Walang luha, walang pait. Isipin nyo, kung may mga tao na ngayon sa langit at tinitingnan nila tayo, hindi sila happy. Kasi nakikita nilang naghihirap tayo. Malinaw po ba? So, if they see us right now and watch us, they will not be happy kasi alam nila na hihirapan tayo, nagluluksa tayo, nagkakasala tayo. So, ano po nangyari sa kanila? Ito po, Psalms 115 verse 17. "The dead cannot sing praises to the Lord, for they have gone into the silence of the grave." So, kitang-kita natin pag sila po namatay, sila po ay silent. Okay? Sila po ay tulog, di na sila gigising, no? Para guluhin tayo. So, Job 7, 9 to 10, next verse po. "Just as a clock," next one.
Ayan. Sabi po dyan, just as a cloud dissipates and vanish, those who die will not, ano pala nakalagay dyan? Come back. Okay? They are gone forever from their home, never to be seen again. So, nakita natin, hindi na po sila, wala po sila umiikot dito, nararamdaman, wala po. Sila po ay natutulog. Ngayon, tingnan po natin, paano po tinitingnan ni Jesus ang mga taong iniwan o namatay na. Okay, makikita po natin yan si John 11:11. Okay. Ito po yung istorya po ng isa sa mga best friend ni Jesus. Kilala niyo po ba sa mga best friend niya? Si Lazarus. Tingnan niyo po sabi niya. Then he said, our friend Lazarus has fallen asleep. Ano po? Tulog. Pero ang totoo po nun, si Lazarus po ba ay tulog? Hindi po, patay. Okay, alam niyo po ba yung kwento ni Lazarus? Binuhay ni Jesus si Lazarus sa mga patay. Diba? Pero ang sabi ni Jesus, tulog lang siya. Okay? Tuloy. But now, I will go and wake him up. Ang sabi niya, gigisingin ko siya. Pero totoo, patay siya. Binalutan na siya ng mga, alam niyo, mummified. Minamified sila ganun sa Israel. Now, the disciples said, Lord, if he is sleeping, kung tulog siya, gagaling siya. Diba? He will soon be better. Kung tulog siya, aayos siya. Pero, sabi dito sa verse 13, they thought Jesus meant Lazarus was simply sleeping, but Jesus meant Lazarus had already died. Diyan po ba? Okay? Yan, namatay. So, he told them plainly, Lazarus is dead. Pagkasabi ni Jesus na tulog, naguluhan yung mga apostol. Sabi niya, ay kung tulog yan, gagaling yan. Pero sinabi ni Jesus, dead, patay talaga siya. Pero sa pananaw ng Diyos, ang patay, ano daw? Tulog. Malinaw po? So, maintindihan natin na sa oras nito, buhay po ay masarap ang tulog. Inaantay ang magbabalik ng Panginoon. So, in this story, Jesus talks and mentioned death as sleeping. And tandaan natin, pag nagsalita si Jesus, ito po yung totoo. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi po siya pwede magsinungaling. Kapag sinabi ni Jesus na tulog, tulog siya. At sa paningin ng Diyos, tulog siya. Malinaw po ba? Now, tuloy tayo. Verse 21. Martha said to Jesus, Lord, if only you have been here, my brother would not have died. Kung naaga ka lang sana, hindi sana siya naman. Minsan may mga ganun tayong pag-isip. Lord, sana, pinagaling mo, binuhay mo pa, in-extend mo pa. That also my thinking. Tagal po namin inantay yung baby namin. And 5 days lang siya. Lord, bakit binigay mo, tapos papawiin mo lang din? I can also think that. Pero ano sagot ni Jesus? My brother will not have died, but even now, I know that God will give you whatever you ask. Ito yung gusto ko kay Martha. Sabi niya, Lord, sana maaga ka. Pero alam ko, Lord, kung loloobin mo, ibibigay sa inyo Diyos ano man ang hilingin mo. So, gusto ko makita nyo, kahit na mayroong pagtatanong si Martha, nandun yung kanyang pananampalataya, paniniwala, na walang imposible sa Diyos. Now, tuloy, verse 23, Jesus told her, your brother will rise again. And I will tell you today, everyone here tonight, Kuya Boy will rise again. Sa pagbabalik po ng Panginoon. Darating pa lang po yun, hindi pa siya nangyayari. Yung po yung unang verse na binasa natin. Yes, Martha said, He will rise when everyone else rises at the last day. Akala ni Jesus ang tinutukoy yung last day. So even mismo si Martha, alam niya na sa last day, bubuhayin yung mga tao. Kasi pupunta tayo langit. Alam ni Martha yun. Pero iba ang tinutukoy ni Jesus dito. Ang tinutukoy niya yung totoong mabubuhay ulit. Kasi gagawa siya ng kumalas pamamagitan ni Lazarus. Okay? Then, ito na. Tingnan natin yung verse 43. Kung ano na po tayo. Then Jesus shouted, Lazarus, come out. Ito yung gusto ko makuha. Makuha ninyo. Come out ang sabi. Hindi niya sinabing, come down. Hindi niya rin sabing, come up. Wala siya sa impyerno, wala siya sa langit. Sabi niya, come out. Kasi ang alam ni Jesus, tulog. Naintindihan mo ba? He is sleeping. He didn't say come down, come up. So this should tell us that our families, our father, our relative, our loved ones who have died, they are all sleeping, waiting for the last day. Malinaw po? So, gusto ko pong ipalinaw sa inyo. Bakit kailangan natin malaman ito? Para kung maintindihan yung katotohanan na ito pong ating mga mahal sa buhay, they're sleeping. My daughter is sleeping, Kuya Boy is sleeping, at lahat ng kamag-anak na naman tayo, they are all sleeping, waiting for God's return. At kung saan po siya nahulugutan ng hininga, doon po siya bubuhay. Ngayon, ito po yung gusto kong ibigay sa inyo. Meron pong pag-asa pagkatapos nito. Ayan, ito na po, patapos na po tayo.
Ito po yung pag-asa na gusto ko marinig nyo. 1 Thessalonians 4:13 to 18. Ayan. Now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. Sa oras po ba, kabilang tayo sa mga taong naglulusa? Nasa po daw? Okay, lahat po tayo naglulusa. Sabi ko, ako rin po. Napakabigat po. Narinig po namin nung sinabi natin nung Monday, talaga kami po naluha ni Mrs. at nabigla rin kami. Ito po isang mabigat. Pero ang sabi dito, mayroong gustong sabihin si Jesus na sa mga believers na namatay, para hindi daw po tayo magluksa, na para bang wala ng pag-asa. Ayaw pala ng Diyos yun. Ang gusto niya, habang naglulusa tayo, may pag-asa. Kanina ko po binabanggit na itong pag nag-uusapan natin, binibigyan ko po kayo ng pag-asa para hindi po tayo magluksa, para mga tao na parang wala ng pag-asa. Right now, God is giving us hope and peace in the midst of our sorrow. Now, basahin natin ang sabi. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, naniniwala naman tayo. Diba? Kaya kami mahal na araw. Diba? Pag pinuksan mo ang TV, ano lumalabas sa lahat ng palabas? Passion of Christ. Pag mahal na araw, kaya ka walang pasok. Ginawa nilang holiday ang mahal na araw. Dapat, hindi mahal na araw. Diba? Anyway, ako na po magbiro. Okay. So, dapat hindi. So, ito yung gusto ko po. We also believe that when Jesus returns, sa pagbabalik ni Jesus, God will bring back with Him the believers who have died. Na sa pagbabalik ni Jesus, bubuhayin na ulit ang mga patay. So, may pag-asa na naman. May katunayan na naman na one day, yung mga mahal natin sa buhay, anak ko, Kuya Boy, bubuhayin ulit ni Jesus. Pero may kasunod. Tuloy natin. Okay, ano nangyari? We did this directly from the Lord. Sino to? Galing saan? Sigurado na maniniwala na tayo dyan. Directly from the Lord. Who are still living when the Lord returns, will not meet Him ahead of those who have died. Sabi dito, hindi tayo mauuna na buhay kaysa sa mga nauna. Uunahin muna yung tulog bago yung buhay. Intindihan? So may priority lane. Okay? Ang priority lane, yung mga nauna na. Yan ang sabi. Okay, tuloy. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout. Hindi ko alam kung ano yung boses na yun. I don't know kung ano yung boses na yun. With the voice of the archangel, pati boses ng anghel, and with the trumpet call of God, may trumpeta. So imagine, may boses, hindi ko alam. Paparating na. Hindi ko alam kung yun yung sasabihin niya. Tapos may sigaw, may tunog ng trumpeta. Yung po sabi, then at first, the believers who have died will rise from their graves. Sila muna. Tuloy. Then, together with them, we, tayo, who are still alive and remain on earth, will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. So, this is the scenario. And this is, totoo po ito, hindi to figurative. Ito po talaga yung mangyari. Sa biblical term, this is called the rapture. Ito po yung mangyari. Yung mga patay, sila muna bubuhay. So, isipin nyo yung mga cemetery, mabubuhay mga tao. Parang movie lang. Pero totoo po yan. Tapos, aangat sila. Tapos tayo po mga buhay pa, kung buhay pa tayo ng time na yun, tsaka po tayo aangat sa salubong. Ayun po sabi eh. Okay? Then, we will be in the Lord, with the Lord forever. So, encourage each other with these words. Kaya po ito yung dinadala ko sa inyo. Because these words should encourage every one of us. That one day, mga mahal natin sa buhay, kung sino man yan, anak ko, Kuya Boy, o sino man mahal nyo sa buhay, one day, makakasama natin sa buhay. Kasama ng Panginoon. At bakit sinishare ito? Para kahit nagluluksa tayo, magluksa tayo na parang may pag-asa. Hindi yung parang wala ng pag-asa. Ayan po ba? Alam ko po hindi madali. Kami po, nung time po na nangyari yun, mabigat po talaga. Si Mrs. po naging plantita kasi 2020 po yun, di ba? So nauso yung plantita. Isa po siya doon. Pero bakit? Dinaan niya po sa pagpaplantita. Yung sakit po nararamdaman namin mag-asawa. At may mga gabi po naiiyak kami, hindi namin intindihan. Naintindihan ko po yan. Darating po ang araw, ilang gabi, magluluksa tayo, mabibigatan tayo. Pero tandaan nyo, hindi tayo magluluksa na parang walang pag-asa. Nagluluksa tayo ng one day sa ating pag-iisip, makakasama natin ulit si Kuya Boy. Hello? Ikaw sa po ba? Kaya, ano po yung gagawin natin? Tayo
last verse for today. John 11:25. Pakibasa nga po, sabay-sabay tayo. Jesus told her, I am the way, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. So tayo pong buhay, ano po yung magagawa natin? Ito po yung pwede natin magawa. Kasi sila wala na. Tapos na. Ano man nagawa nila, wala nang second chance. Wala nang one more chance, second chance. Kagaya nila John Lloyd, wala nang ganun. Tapos na sila. Pero tayong buhay, buhay pa. Tayo po yung may second chance, third chance, more chance. Marami pa tayong chance. At ano po gustong gawin ni Lord? Anong pinasabi na? Sinasabi ni Jesus, siya po ang muling pagkabuhay. At siya po ang buhay. At ang sino mang mananampalataya at maniniwala sa Jesus, mabubuhay kahit mamatay. After natin naman. Ano po yung magagawa natin na ngayon? Maniwala, manampalataya kay Jesus, ibigay yung buhay sa Diyos. Kasi yung po ang pagkakatawag na sa atin. Now, what is the greatest commandment? Yung utos po ni nanay, hindi po. The greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your spirit. That is the greatest commandment. And another commandment is kapares lang, love your neighbor as you love yourself. Kaya kung titignan niyo po ang 10 commandments, the first 3 commandments are all loving to God. The last commandments, the 4 to 10 commandments are all loving your neighbor. Tama? So ano po ang pinaka-greatest commandment? Ibigin ng Diyos ang higit sa buhay. So ang pinapagawa ng Diyos, habang tayo buhay pa, ibigay ang buhay. Kasi kapag binigay natin buhay, because He is the resurrection and life, siya po ang buhay, kahit po tayo mamatay, tayo muling pabubuhay pagkatapos na. Ibig sabihin may pag-asa. Si Kuya Boy, tapos na yung panahon niya. Hanggang doon na lang siya. Kung ilang taon man siya, yun na yun. Pero tayong buhay, meron po tayong magagawa. Tayong buhay, tayo pa yung may chance gawin. Ano ba yung buhay na gusto ipagawa sa atin ng Diyos? At ano ba yung buhay na gusto makita ni Kuya Boy na tayong niraranasan natin? At yun din po yung tumatak sa akin. Kaya po nung namatay po yung anak namin, alam ko, umiyak ako, naglalakad ako, nagtatrabaho ako, meron akong isasabit na papeles. Umiyak ako, kamamatay lang siguro. Kakalibing lang namin, few days later, dala-dala ko yung papel na kailangan ko kasi kasuhin. Sabi ko sana ko, para sa'yo, hindi ko na uulitin na mangyayari na ganito kami kabigat, kagulo kasi. Kaya isa po sa problema ng pera dahil wala kaming pagpapagamot sa kanya. Dahil pandemic nga po, diba? Tapos kailangan ko pera yung puso. Dahil problema, multiple congenital anomaly ang cause po ng pagkamatay ng anak namin. Napakabigat po nun. Sabi ko, anak, hindi ko na hayaan mangyari ito ulit. Gagawin ko lahat na makakaya ko para itong sitwasyon na ito hindi na mangyayari ulit sa atin. So, anong point ko? We can also do that. For example, whatever life yung gusto niya para sa atin, ibigay natin. Baka hindi niya makikita yon, pero one day, sasabihin mo sa kanya, Tay, Kuya, kung sino pa man, ginawa ko to kasi ginawa ko para sa'yo. Ginawa ko dahil ito yung gusto mo na para sa akin. Kasi one day, makakasama natin siya. Malinaw ko ba? Yes. So, let these words encourage you today. Alam ko pong mahirap. Pero sa mga oras ito, tayong buhay pa, may magagawa pa tayo. May chance pa tayo. And based on my story, kinikwento ko na rin naman yung kwento ko, this is the blessing of God. After a year, that happened 2020, 2021 po, binigyan kami ng bagong anak ng Panginoon, lalaki po. 5 years old na po siya sa Monday, Tuesday. At 2023, binigyan naman po kami ng isa pang anak. 3 years old na rin po siya ngayon. Ano po point? Alam ko po, walang kapalit si Kuya Boy. Ang point ko po, hindi natin maintindihan ngayon, mabigat. Pero nung lumipas po ilang taon, naunawaan namin kaya ba? Bakit? Mas pinagtibay kami ng Panginoon. Mas naging prayerful kami, pamilya. After nun, nung namatay ang anak namin, wala kami ginawa everyday kundi magdasal ng magdasal. Alam ko masakit, walang kapalit yung buhay. Pero anong ginawa sa amin? Yung pamilya namin mas naging isa. Yung pamilya namin mas naging prayerful. At nung lumabas po yung mga anak namin, mas na-appreciate namin, pahalagahan yung anak na nawala sa amin. Bakit? Kasi ibibigay namin yung tamang pagmamahal para sa kanya. Halina po ba? Hindi ko po alam kung ano yun, pero alam ko walang kapalit si Kuya Boy, pero darating ang panahon, maintindihan niyo kung bakit nangyari lang. At papalitan ng Diyos yung luha ng kagalakan, ng kapayapaan, na hindi po maibibigay ng tao, Diyos lang ang makapagbibigay. Yung peace, yung kapayapaan na yun, hindi namin mabibigay. Diyos lang mabibigay.
Pero alam namin sa inyo makukuha sa Diyos lang, sa Kanyang salita. Kaya nga yun po yung ginawa namin ngayon. Dali namin yung salita ng Diyos sa inyo. Dahil alam kong dito lang po tayo kukuha ng lakas at pag-asa. Sa oras na tayo nabibigatan, sa oras na tayo nahihirapan, paalala natin ang nangyari, wala kayong ibang kakapitan kundi Diyos na. Because He is the resurrection and the life. One day, tayo binigay natin ang buhay sa Kanya, nanampalataya sa Kanya. One day, makakasama natin siya. Dahil nga, we will live even after dying. Halina po? So, again, in behalf of our family, in behalf of the church family, Spirit and Ministries, we are really praying for everyone. Kami po yung nakikilapay sa inyo. Pero nawa, itong salita ng Diyos, maging kalakasan ng bawat isa. Sa ating po pagkatapos, tayo po muna ay manalangin, dudulo, pero bago tayo manalangin, tayo po muna ay, kami po na ay aawit muli. No? At itong awit na ito, hindi nyo man po alam, gusto ko po pakinggan ito. Dahil ngayon na alam nyo na may pag-asa na tayo, gusto ko po maintindihan nyo, dapat hindi na tayo aalis sa lilim ng presensya ng Diyos. Alam niyo po yung isang anino? Okay, so, ayan, makikita niyo po ba yung anino ko? Okay. So, alam ko po ang hirap, pero alam niyo po ang dapat gawin natin, huwag tayong aalis sa anino ng Diyos. Dahil yung anino po ng Diyos ang yayakap sa atin. Kagaya po ng isang agila na tinatakpan ng kanyang mga inahin ba tawag? Mga bata? Inakay, sorry. So, inakay. So, ang gagawin niya, tatakpan niya ng kanyang anino. Hindi lang dahil protekta sa kung ano man, but ito po yung comfort. Ito po yung show of love. At sa oras na ito, every time na maalala natin yung sakit, pahit, wala tayong ibang lalapit ang lilim, kundi ang lilim ng presensya ng Diyos. So, bago po tayo manalangin, nais ko po munang awitin natin itong awit na ito dahil awit po ito na nagpapakita na ang dapat lapitan lang natin, walang iba, kundi ang ating Diyos. Let this be our prayer. Let this also be our song of peace and alam yung comfort. Kuha tayo ng lakas, kuha tayo ng presensya galing sa Diyos. Kuha tayo ng pag-asa, ng kapayapaan sa lilim at presensya ng ating Diyos. Ito ay si Jesus. Lord, Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay papastan ang pag-ibig mo sa itubo. Kailan may di pababayaan sa iyo matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, makasumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako
you, Jesus. Lord, we thank you for encouraging us. Thank you, Lord, for hope. Thank you for peace. Thank you for comfort that you have given us through your words tonight. Lord, I know it's not easy to lose someone we love. But right now, Lord, sinusuko namin sa inyo, binibigay namin sa inyo ang aming mga kabigatan. Binibigay namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga problema, ang aming kabigatan, ang aming pagluluksa. Lord, palitan mo, Panginoon, ang sakit na ito ng pag-asa. Palitan mo ito, Panginoon, ng kagalakan. Lord, comfort us today. Lord, sa oras na ito, yakapin mo ang bawat isa sa kabigatan aming dinadana sa mga oras na ito. At alam mo, Panginoon, papalitan mo ito ng kagalakan. I pray, Lord, that in the midst of this sorrow and pain, you will give us joy, peace, and love. Comfort this family, comfort these people, Lord, na nakakaranas ng kabigatan sa mga oras na ito. And I know, Lord, hindi namin makukuha yun kundi dahil sa inyo. Right now, Lord, tulungan niyo kami na manatili sa inyong presensya, na manatili, Panginoon, sa inyong yakap, sa inyong lilim, na hindi kami lalayo, hindi kami lalayo sa piling mo. Sa inyo kami kukuha ng lakas. And salamat, Panginoon, dahil sa mga oras na ito, hindi na po dadanas ang hirap ng bighati si Kuya Bo. Siya po ay nasa mas magandang kalagayan. Pero kami, Panginoon, na naiwan, tulungan niyo kami magawa ang nais mong ipagawa sa amin. Habang kami nabubuhay, hayaan mong ibigay namin ang buhay namin sa inyo. But right now, Lord, sa oras na ito, tulungan niyo po, samahan niyo po, yakapin niyo po ang pamilya, mahal sa buhay, na sa mga oras na ito yung dadalamhati sa pagkawalan ko. Alam ko, Lord, one day, hindi namin maintindihan ngayon, one day you will give us the answer. You will show us the answer. You will show us hope and peace. Why these all are all happening in our lives. I know you have a big purpose in our life. That's why we surrender, we leave everything to you. And thank you for your words, Lord, who have comforted us today. Salamat, Panginoon. Alam kong kilos ka, gagaway ka sa pamilya. Sa oras nito, Lord, sinusuko ko, binibigay ko po ang pamilya ko, ang mga mahal sa buhay na naiwan. Kilala niyo po sila, Panginoon. Yakapin niyo sila. Comfort them right now. At sa oras nito, makayanan nila ang bigat, ang sakit. Hindi sa sarili nilang kakayanan, kundi sa tulong mo, Panginoon. Sa tulong mo, Jesus, gabayin mo ang Panginoon. Salamat mo. Comfort us tonight. We thank you for your grace and love. Be with us today. Thank you. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Tayo po makakapunta ng dalian. At bilang pagtatapos po natin, we will use this opportunity din po para makarinig ng mga stories, testimonies. This will be our eulogy part in behalf of the Canieso family para, alam niyo po, mag-reminisce tayo. Ano bang impact na binigay sa atin, o buhay na binigay sa atin ni Kuya Boy. Nagawa ko na po yung part ko to encourage you, to encourage you and share the word of God sa inyo para maging kalakasan. But right now, let's hear it. Siyempre, ang kanilang pamilya, para maalala lang natin, let this be the moment for us to remember ano bang buhay ang binigay sa atin ni Kuya Boy. So, sino muna? Si ate? Okay. Tagin natin ang kanilang pinaka-ate na mag-share ng kanilang eulogy. Sige, kayo po na mag-share lang. Kahit ano lang, konting words lang, anything you want to share for. Siyempre, sa mga kasama natin ngayon, ano lang, bilang ano lang, alaala lang kay Kuya. Bali, si Papa po, wala akong masabi sa kanya. Hindi maganda. Siyempre, aside sa kanyang pag-iinom, pero normal na yun. Pero, napakabait na tao. Wala po siya pinipiling estado sa buhay. Sa isang tao, lahat kaibigan niya. Lahat tinutulungan niya sa community namin. Pag gusto magpagawa ng chandelier or anything na electrical, hindi po yan napapatayan. Tinatanggihan niya. He's very willing to help. Kahit hindi
siya. Malaking pasing-pasente pa sa wallet niya pagka humingi ka sa kanya. Ibibigay niya yan sa'yo na walang salitang maririnig. Lahat. Dun sa dati namin community, malayo pa lang, maririnig na yung motor niya, napapalatingin ng lahat, mga bata doon, kahit mga hayop, aso o pusa. Lolo boy, nandiyan na siya, tuwa na sila na nandiyan na. Kaya napakasarap sa sa feeling na ang dami nagmamahal sa kanya. Hindi ko nga ina-expect na marami pumunta ngayon. Kasi malalayo yung kamag-anak niya. Tapos may masakit na din. So I was not expecting anything. Basta gusto ko lang. Or, hindi ko gusto. I don't know what the right word to say. Ngayon, pag nakikita ko siya, hindi ko talaga matanggap. Sabi nila, you have to accept. Parang hindi siya mahirapan. But how will I do that? How can you tell me? How? Lagi na lang ako, okay. Pero pag tinanong mo, hindi. Hindi ako okay. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Sobrang mahalaman ko siya. Salamat, Ivy, for sharing the moment. Hindi po madali. Lahat tayo bigay ng pagkento. Ito po, marami tayong parang what if, sana na-extend pa. We have a lot of things to think or parang sana bigyan pa ng another chance, another time. Hindi po natin kayang diktahan ang kalooban ng Diyos. Ito lang po, ang binigay sa atin ng Panginoon. Tama, we just need to accept. Pero time will tell us, time will heal us. We just need to let go, let God comfort us. Isa lang po ang lagi ko pinakawakan. God, in the word of, sabi ng Biblia po, only God gives and takes away. Only Him ang nagbibigay, siya lang po ang nagbabawi rin. So every time na may kinukuha siya sa atin, isa lamang itong patunay na kinukuha lang niya yung originally galing sa Kanya. Walang kinuha sa atin, walang inagaw sa atin. Because originally life comes from God. He is the resurrection and the life. So life, this is just borrowed life. Hiram. And alam ko mabigat po, but I know the pain. I really know. Hindi po madali. Ako nga po, nalagi ko sinasabi, hindi ko na masasayaw sa dibu yung anak ko. Kasi babae po siya. Kuya boy, hindi natin siya makikita. Sana another 1 year. Pero I believe, binigyan na siya ng mahabang buhay ng Panginoon. And yung bigay na yon, mahabang hiram na po sa atin. Enough na yon for us to really remember Him, how good God sa buhay niya. Ang magagawa lang natin tanggapin na kinuha ng ulit ni Lord. Originally, what originally came from God. Ang buhay po galing sa Diyos. Dahil po galing sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa hiram na buhay. These years na nakasama natin sa Bebo, isang malaking pasasalamat na nakasama natin siya. No, yung mga taong nagmamahal sa Kanya pag nakita siya pagdating. These are the people na talagang nagmahal sa Kanya. And I think enough yun. Sinasabi ni Lord, sapat na yun. And yung time na yun, hindi na pwedeng matagdagan pa. No? Kasi nga, yung plano ni Lord, hanggang. Pero tayo, na nabubuhay pa, eto may chance pa tayo. So, I believe, merong pang gustong ituro sa atin na we may lose the blessing, but never lose the lesson. Like kung sinasabi ko yun, hindi man natin makuha yung blessing. Bakit? Ano bang blessing dito? Masakit. But never lose the lesson na gustong ituro sa atin. Again, alam mo po, hindi madali. Lubusang po kami nakikinapin sa inyong pag. Meron pa. Ayan, meron pa ulit. Meron pa. Gusto ko lang din itanggap. I know it's not the right thing to question God. Pero
honestly, I questioned him na nagkukulang na po ba kayo ng anghels dyan sa langit? At bakit kailangan niyo pa po kunin yung papa ko? Kasi kami kailangan pa namin siya dito eh. Sana ay pinahilan niyo pa sa amin na mas mahabang buhay. Ayun, ang inaano ko na alam ko, yun na, don't have the right to question God, pero ayun, I can't find the answer. Thank you po, Ate Ivy, for sharing. Alam ko po mabigat. Hindi po siguro nagkukulang ang anghel. Pero ito po talaga ang binigay ng oras at panahon. Pagpasinin niyo po kapag sa lapida, meron po tayong makikita eh. Ano po yung dalawang nakikita natin doon? Nabuhay at matay. And sa gitna nun, yun yung buhay natin eh. Yun yung dash, yun yung buhay. Pero laging merong beginning, laging there's an end. Meron at meron tayong hangganan. Hindi ko alam kung ano yun, hanggang kailan. But meron tayong dulo. Sa dulo nito, hanggang dulo lang tayo. And again, we don't control everything. Hindi natin happy. But isa lang po ang masusure ko. No? Sabi ng Biblia po, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you," says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So ulitin ko po alam po ng Diyos ang plano niya sa atin. Plans to prosper you and not to harm you. Sabihin prosper, kasaganaan, harm, di ka napapahamak. Plans to give you hope, pag-asa, and ang plans to give you a future. Ang plano ng Diyos sa atin, laging sa ikabubuti, hindi sa ikasasama. So bagamat nawala tayo ng mahal sa buhay, ang sure ako, hindi sa ikasasama niyo, hindi sa ikalalala niyo, hindi sa ikabibigat natin lahat. My plan, sabi ng Biblia, my plans for you is to give you hope and a future. Plans to give you prosperity, not harm. And that's the truth. Yung pupunin nating kalakasan o pag-asa. Ano man nangyari, alam ko mabigat. Hindi po madali yan. And I know the feeling again, that I know the reason for this is not to harm us. This is never harmful. This will never be harmful. It will be painful, but never harmful para sa atin. Kasi nga, originally, hindi naman to sa atin. So, salamat na rin sa Panginoon. Binigyan tayo ng more time na kasama siya. Pero again, hanggang doon lang binigay sa atin. But let the Word of God comfort us. Meron po bang susunod? Next. Sa kamag-anak po, sa mga kapatid, mga ka-work din, meron po. Overview. Sige. Hindi? Sige po. Tayo po. Ganda namin na kaya namin makalimutan si Kuya Boy. Bagong lipat lang din kami sa Zuri. Yeah. Tapos, nasira yung pinto namin. Tapos si Kervin, ano ginawa mo dati? Parang hanap ka ng hanap na pwedeng tumulong sa amin kasi hindi naman kami namin kilala. Ang layo po namin, parang block 2 po kami. Sa baba pa kami. Tapos biglang pumunta si Kuya Boy sa bahay. Tapos gulat kami na dala-dala niya yung mga gamit niya. Tapos yun, naagulat sa ayaw. Sabi nga, nagbabayad kami. Ayaw kay Kuya Boy. So talagang sabi nga namin nung nalaman ko na kay Kervin na so grabe yun si Kuya Boy din na parang walang sabi-sabi. Bigla pupunta. Tapos sige, malayo namin, di ba? So pinuntahan pa kami para lang tumulong. So ayun. Yun po. Ganun po kabuti si Kuya Boy lalo sa mga community na without even asking ng help sa kanya. Bigla-bigla na lang siyang pupunta kahit malayo-layo pa yung lalakarin na para sa amin. Hindi kami ilang bahay, parang ilang blocks pa kami. So, ayun po. Salamat. Kitang-kita natin kasi Kuya Boy talaga isang matulungin.
hindi madamot sa pagtulong, hindi nahihirapan o nahihiya, talagang tutulong siya hanggang kaya niya. So, isa yan sa mga namimiss natin. Meron pa po, kamag-anak? Ay, sige po. Si ate, siya po ay, kamag-anak po ba? Kaibigan. Good evening po. Pamangkin po ako, tsahin ko po yung asawa ni Kuya po. Ikukwento ko lang po kasi na narinig ko sa inyo na sa community nyo, mabait si Uncle. Papabatid ko na sa inyo talagang bata pa yan. Parang bago pa na sila mag-asawa, parang nililit pa yung mga anak niya. Kahit nakatira lang yun sa maliit na bahay, siguro I think parang half lang nito. Maliit pa sila, yung anak niya. Kami yung mga pamangkin, dalawa kami magkapatid, kahit sikip yung bahay nila, kasi galing sa probinsya Manila sila nakatira, Balintawak Parang tinanggap nila kami kahit wala kami bagong pera, sila na mapakain sa amin, nag-a-apply lang kami ng work para magkatrabaho lang kami. Wala kang maririnig, talagang likas talaga, bata pa siya, kahit tapos siya, kahit wala pa siya nung pera, wala pa siya kinabubuhay na maayos, hindi pa siya sa South Division, nasa South Division na siya, di ba? Yung talaga mahirap lang siya, pero nandun po yung ano niya, yung likas na pagtulong niya. No? Kaya siguro, sa buti ng tao, napaaral niya yung mga anak niya, kumanda yung buhay niya, na-enjoy niya yung buhay niya, kung saan siya nakarating na bansa, dahil sa mga anak niya. Dahil mabuti siya mabuti siyang tao talaga. No? Ako ayaw umiyak Nung nalaman ko na may cancer yan, may balak na kami pumunta. Alam niyo naman, malayo kami, isa pa. Talagang decided na talaga pumunta kami. Nag-usap na kami ng Chay ko, makita tayo doon sa bahay nila auntie, sabay-sabay na tayo para makita tayo. Ay, may lakad pa ako, sabi na si Chay ko, sige, antayin ko yung lakad mo. Basta sabay-sabay tayo makita doon sa bahay ni King Uncle. Hindi na ako lumabot, nalaman namin na ganyan. Alam mo, na-experience ko sila ganyan din yung sakit ng father ko, cancer din. Sa umpisa lang yan, pinsan. Sa umpisa lang yan, isipin nyo, likas na mabait siya, likas na matungit, at saka naglilingkod sa Diyos. Automatic, huwag kang malungkot, nandun siya sa taas. Kaya, huwag kayong malungkot, huwag yung ipadamaan na sa kanya na nalulungkot. Kaya pa, 1 week before, naroon na lang yan, pero huwag mo itanong, bakit mo ginawa si Papa, bakit mo, magpasalamat kayo kasi hindi niya na mararamdaman yung pain, yung sakit. Wala na. Kaya ako yung parents ko nawala. So, umpisa talaga masakit, pero na-realize namin na ang sarap pala ng feeling na nandun siya kasama natin. Nasa taas siya. Kasama siya ng Lord. At tumatigalitas siya. Hindi siya doon sa kumukulo. Maano mo naman sa tao kung ano pagkatao niya. Kaya talagang kung paano, napakabuti niyang tao talaga. Yun lang po masasabi ko. Pinapabatid ko lang talaga, maski nung mahirap pa siya, talagang nandun na. Bait talaga siya. Hindi siya naninita. O ba't naman pamangkin mo nito dyan? Talagang matulingin talaga siya. Hindi ko lang talagang kinukwento ko lang sa inyo kasi yung naranasan namin siya, naging nakasama namin siya. Wala kami masabi. Wala siya reklamo, wala siya lahat. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you po for sharing a story kung ano pala kabuti si Kuya Boy na mag-alaga pa ng isang pamangkin. Hindi niya sinisita, tinutulungan lang. And I also want to share this verse, no? Psalms 34:18. Sabi ng Biblia po, the Lord
is close to the brokenhearted, and He saved those who are crushed in spirit. We may not have all the answers right now, bakit nangyayari lahat ito. But one thing is for sure, mas malapit po ang Diyos sa mga oras na ito sa atin because I know lahat tayo is brokenhearted. We are crushed in spirit. So it's an encouragement na in spite of all unanswered questions, we still have hope. Kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo yun. Mas malapit siya sa atin. So, I know we don't have the answers right now, pero sa oras na ito, kuha na natin ang answer yung Diyos na mas malapit sa atin. Right now, God is close to us that are broken heart. Right? Meron pa po? Gusto Ka-work. Ka-work. No. Sino? Si... Pwede na. Work ko ni Papa. Work? Okay. Tawagin natin. Bali ako po. Matagal din kami nagsabi ni parang pinusa din. Kaso lang nauna siya nag-pretend. Kasi mga kanyang kausap. Matagal din ako bago nakakakon sa kanya. Nakadarog sa bahay nila. Nakikita ko yung pag-iirap niya. Pag nagkapasigang ko sa Manila is nadaan ko sa kanila. Nagtuwa kami doon. Nagtuwa kami na pag gumaling siya, lumakas siya. Nakakapasyal ko kami sa Quezon. Nadaya ako ni pare. Hindi kami natuloy. Hinihintay ko yung tawag niya. Sabi ko, tumawag ka lang pare, pagay tayo. Wala akong sabi sa kanya, napakabait ng tao. Halos parang kapatid ko na siya. Matagal din kami nagsama talaga. Wala akong masasabi sa pamilya nila. Sa kanya, alam ko makasaya na rin siya. Hindi pinansarin mo kami na dapat hindi talaga oras ka na ganun. Dapat tanggapin na natin. Katulad din ang nangyari ng business ko. Nung napatay siya. Pinasalamat ko rin na sa 19 years, kahit 19 years kami nagsama, pinasalamat ko na binigay niya sa akin sa ganung taong sa akin na masalamat din ako na masaya na rin siya. Hindi kami natuloy. Maraming salamat talaga. Maraming salamat po. Pati katrabaho, nakikita natin si Kuya Boy talagang mabuting kaibigan, mabuting katrabaho. Wala talaga tayong alam yun, makikitang hindi maganda, laging kabutihan lang. At alam ko naman mga kapatid, ito yung mas mabuting kalagayan din niya. Na hindi na siya dadanas ng sakit, ang hirap, na kung anumang karamdaman na naranasan niya. So again, kami po ay muling nakikilala sa pamilya. Kaya habol mo ba? Ay, ito na. Siyempre, hindi mo mawala ang kanyang kasama. Good evening. Ay ko sana magsalita pero sabihin ko na rin para alam ng tao. Si Boy, kahit ganyan yan, doon sa pinanggalingan namin sa Binangonan, halos 4 na bata ang napatapos sa pagpaaral. Sinahatid niya yan sa umaga. Kahit wala yung mga anak niya, minsan nagsisilos na lang ako. Sabi ko, bakit sino ba yung mga tao na yan? Lagi mong hinahatid. Sige, hayaan mo na kasi nagtitipid ng pamasahe. Ilan na pag-graduate niya yan, hatid tuwing umaga. Pinagtsatsagaan niya, ihatid yan. Minsan, sabi ko, bakit yung mga anak ko? Siyaan mo na, hinahatid ko naman yung mga anak ko, hatid sundo pa nga yan. So, pinapaalam ko lang sa inyo na
ganun siya kadedikado magtulong sa tao. Sa apat na bata, umaga, kahit hindi siya pumapasok, pag alam ng mga bata na nakapila sa kanya, nag-iintay, kaya hatid niya yan, kahit hindi siya pumapasok. Kasi nag-aantay yung mga bata dahil nasanay na sa kanya na ihahatid niya sa school. Nagtitipid sa pamasahe dahil yung mga magulang doon, wala rin si kakayahan magpaalam. Yun lang. Parang masabi ko lang, yung kabutihan niya nagawa. Kahit doon pa sa pinanggalingan namin. Kaya mahal na mahal siya ng mga kapitbahay namin doon. Napakagalanting tao yan. Ayaw na yan na may laman ang wallet niya. Basta may madaanan yan siya nag-iinom. Ibigay yan siya na kahit hindi siya iinom. Ganon kagalanti si Kuya Bueno. Sabi ko nga, minsan nung nagkasakit sa Diyos, sabi ko, Panginoon, bakit ganon ang natin sa kanya pagpahirap? Ang bait niyang tao. Kung kukunin mo siya, gusto ko yung pumikit na hindi niya maramdaman ang sakit. Pero, ganon talaga siguro ang buhay. Ipaparanas ko. Hindi ko na alam kung paano ma-explain. Basta, ganon lang. Mabuait sa mga bata, lalo na gustong mag-aral. Tumutulong talaga siya. Minsan siguro nga, binibigyan niya pa ng mga allowance kasi talagang bata gusto mag-aral. Kahit hindi siya pumapasok, nag-aantay sa kanya, ihahatid niya yan. Ganon siya kadedikado sa mga batang tumulong. Ganon lang. Salamat po, Divina, for sharing. Kita nyo, daming palang natulungan ni Kuya Boy. Hindi lang community, hindi lang katrabaho, hindi lang pamilya, daming impact. And salamat kay Kuya Boy sa impact na binigay niya sa atin. At ito ay patunay lamang na yung buhay niya ay binigay niya para maging tulong sa atin. Hindi man perfect, ay hindi perfect, pero binigay niya yung buhay niya to help us. And I think, ang mababalik naman natin doon, ano ba yung buhay na gustong makita ni Kuya Boy sa atin? Yun yung ibalik natin. No? Kung tinulungan niya tayo, dapat siguro ganun din ang gawin natin. Sa ibang tao, maging matulungin din tayo, maging mabuti siyang ehemplo, example sa ating lahat. Na kung siya'y tumulong dati, tumulong din tayo. Yun din yung kunin natin sa kanya. So, ito yung mapupulot nating aral na yung pagiging matulungin dapat hindi na mahirap. Sa ngayon kasi parang ang panghirap tumulong. Wala na pag salat ka. Pero si Kuya Boy kahit salat or noon, tumulong pa rin siya. So, kaya I think that's a lesson for all of us. Itong kwento na itong mga naging nyo, kapulutan natin ang araw. Meron pa po? Hahabol? Ikaw? Meron pa? O yan, siyempre. Kapatid din. Si Ayla at saka si Jonathan. Pares na kayo? Yan. Bale, based naman doon sa mga sinabi ng mga kaibigan namin. Si Papa kasi pag kaibigan niya, solid talaga siya. Ibibigay niya talaga yung kakayahan niya, yung kaya niyang itulong. So makikita niyo, marami kami extended family. Sila, Kuya Tino, yung family niya, naging family na rin namin. Lahat ng mga family namin sa Binangonan, kung sino yung mga naging co-work niya, naging extended family namin. So yung mga, yan sila Titi, mga extended family namin. So, bali, nung i-share ko lang, nung pumunta ako ng Abu Dhabi, sabi ko, ano kaya magiging edge ko sa mga tao to? Kasi hindi ko sila makilala, hindi din nila alam yung background ko. Kahit sabihin ko, tatapos ako sa ganitong school, kilala pa nila. Ang isang naging edge ko sa kanila, sabi nung boss ko, ano yung edge mo sa mga, usual na tanong ng HR, ano yung edge mo sa mga nag-a-apply? Sabi ko, siguro po nakuha ko yung dedication ng papa ko. Yung dedication ng papa ko na umabot siya ng 30 years sa isang company na super loyal. Sabi ko, siguro naman po dahil sa employer siya, marami na dumaan sa kanyang tao. So ang sabi ko, ang ma-offer ko lang po yung loyalty ko sa inyo. Katulad po ng papa, katulad ng ginawa ng papa ko. Yung pagiging loyal niya, naibigay niya yung best niya, naibigay niya yung lahat ng kailangan sa kanya ng ano. Kahit sa pagkakaibigan, ganun din siya eh. Nabigay niya yung best niya. So parang yun din yung na-adapt namin pag may kaibigan kami. Hindi lang siya basta kaibigan, family yung tinutulong namin.
So mapapansin niyo yung mga dumalaw sa kanya, family din talaga namin sila, extended family namin. Kung sino yung friends nila, friends din namin. Kahit sa mga kapatid namin, yung ate ko, kung sino yung friend niya, friend din namin. Ganun kami kasolid. Kasi ganun siya eh. So ganun yung adapt namin sa kanya. Kaya kanina nagulat kami sa sobrang daming tao. Nakakataba ng puso na marami nagmamahal kay Papa. Kasi binigay niya naman yung kagandahan ng loob niya, yung best niya pagka kaibigan niya talaga. Kaya talaga lagi siya nayayaya sa mga okasyon. Kaya hindi na siya kilala, basta may kakailangan isa, nadadamay siya. So, kaya mapapansin niyo, ngayon nagbunga yung mga pagiging totoong tao niya. Nakita namin lahat na nagmamahal sa kanya. Kaya sabi nila bawal na magpasanuhan, pero alam niyo na po yun sa lahat ng mga pumunta. Sobra po nakakataba ng puso. Kasi nung time na wala pa kaming date, wala pa kaming schedule dito, sabi ko, natatakot ako, baka walang pumunta kay Papa. Sabi ko, baka walang bumisita kay Papa, pero hindi, madami pumunta. Sabi ko, parang nararating ako, kailangan ko mag-invite, kailangan ko i-post para malaman ng tao, para hindi malungkot si Papa, pero hindi kami binigo, ang dami pumunta. Sobrang nakakataba ng puso, na maraming nagmamahal kay Papa. Kahit saglit lang, parang kailan ko lang na-post, marami pa rin nakaalala, marami pa rin talaga nagmamahal. Kaya nagpapasalamat kami kay Papa. Sabi ko nga pa, sorry. Kasi kung hindi man kita mapagamot ng napagalitan. Sabi ko sa kanya, wala ko ibang masabi, puro lang sorry pa, sorry. Buti, sabi ko sa kanya, pa, hintayin mo sila ate, hintayin mo si Bubat, pauwi na sila ha, huwag mo na kami inuwan, hintayin mo sila. Kasi gusto ko makausap pa sila ate, kasi sila Bubat. Buti na lang, nabigyan kami ng pagkakataon, naka-revoke yung mga kapatid ko, nakapag-uwi sila bago talaga maging mahirap parang baka. Kasi may time na lang siya na nakakapag-response, tapos the rest, puro tulog na lang siya, tapos puro pain na lang siya. Sabi ko nga, saan ba akong pupunta? Doon ba sa magiging ready o hindi? Kasi sabi ko, sige, tatanggapin ko na para hindi na siya mahirapan. Pero pag nandun ka na pala sa moment na yun, ano gusto mong bawiin? Ano sinabi mo parang, Lord, sige, saglit lang, huwag muna. Kasi hindi pa namin naparamdam sa kanya yung lahat na gusto namin ibigay sa kanya. Pero andun pa rin sa naiisip ko pa rin yung sakit, baka lalo parang matagalan yung sakit na nararamdaman niya. Parang nandun ka sa in-between eh. Gusto mo siyang makarako sa sakit, pero ayaw mo siyang i-let go, ayaw mo siyang mawala. Parang andun kami, siguro doon nang gagaling si ate na parang hindi siya makaano kung saan siya mag-let go o mag-hold pa rin siya. So, kanina lang kasi ako kasi kahit short notice na dami nakapunta. So, madaming nagmamahal kay Papa. Kaya sabi ko, nalapitan ko siya, pa, dami mong bisita pa. Pa, dito sila, para kung taga-relay pa, nandito sila Tito, pa, nandito sila, i-relay ko. Kasi nung mga time na parang feeling ko hindi niya ako naririnig. Kaya kailangan ko pa siyang bulungan pa, nandito si parang feeling ko, ganun pa rin siya ngayon. Kaya gusto ko siyang bulungan pa, nandito si So yung mga pumunta po, sobrang nakakataba po ng puso. Bilang isang manugang anak ni Papa Boy, okay. I-share ko naman po yung mga kasama ko po siya, mag-experience ko po bilang nung una kami boyfriend-girlfriend ni Ira, okay, since 2015. Talagang napaka-welcoming ng tao. Okay. Nakita ko yung culture ng family na binid niya, kung paano niya itinaguyod. Okay. Ang pagkakatanda ko, parang never pa sa akin nagalit yan. Minsan naman talaga, minsan sa isang bagong nagpapamilya, may mga uncertain situations na nangyayari ni Ira, never po sa akin nagalit.
Binibigyan niya pa ako ng katuwiran. Ganun po siya. Oo, yung talaga yung karatak sa akin na, kasi nawalan na rin po ako ng tatay. 11 years ago, cardiac arrest naman, biglaan. So, si Papa Boy po, naramdaman ko po sa kanya yung nagkaroon ng tatay. Po. Kaya nung nakikita ko po siyang ng ilang buwan, araw po kami pabalik-balik sa ospital, napaka-question po ako. Mabait naman po siya, bakit? Hindi naman niya deserve. Pero I know na God has better plans. Bakit ganito? So, po, yung araw po na bago po siya kunin, kinausap mo namin siya ni Kuya Paul, na kami na po yung bahala. Hindi po namin sila pababayaan, si Mama, natin, mga may ibang pamilya. Kinausap mo namin sila. At kahit hindi po siya nag-response, alam ko, narinig niya. Tapos yung that day, pinipray over natin siya. Napaka-gentle niya. Kahit hirap na siya sa ospital, pagpupuntahan ko po siya para sunduin. Ang unang tanong po sa akin, kamusta na yung si Jayden? Mo, ibis na siya yung kamustahin, si Jay, yung anak pa namin niya ay kakamustahin. Yung pa, selfless lang. Talagang, pagmahal po siya. Now we're on their way, kaya marami talagang tao nagmamahal po sa kanya. So, I take this last chance to thank you for welcoming to your family. Salamat po sa pagtanggap. I know, hindi naman lahat perfect, pero syempre, yung impact nyo sa akin, malaki. Napagbabago niyo ako. Ayun. Kahit hindi ako nakakatikim ng sermon sa kanya, yung impact niya na napaka-gentle niya, comforting, talagang malaking impact niya sa akin. Naranasan ko sa kanya yung gano'n. Ganun din sa tatay. Salamat po. Salamat po sa kasama ko. Grabe yung mga kwento, grabe yung testimony. Pero I want to share this verse again. Galing po sa Bible ko. Tagalogin ko na. John 16:33. 1:16:33. Sa sanlibutan ito, magkakaroon kayo ng kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. I know yung kwento, nakakatuwa, nakakataba ng puso. Pero if we have questions, bakit nangyari mabuti siyang tao? Pero sinabi ng Diyos, sa sanlibutan ito, dadanas tayo ng kapighatian. Walang pinipili yun, whether mabuti kang tao, masama kang tao. Lahat tayo dadanas ng kapighatian. Pero may pangako ng Diyos, lakasan nyo ang inyong loob. Nalagpasan ko na ang mundo. Ano po ibig sabihin? Kasi kung nalagpasan ni Jesus yung pinakamabigat na problema sa lahat, kamatayan. Ang mabuhay muli. So kung ang kamatayan nalagpasan niya, itong sakit na ito na mawala ng isang mahal sa buhay, anong kung malalagpasan? Kaya binibigyan tayo ng encouragement ulit ng Panginoon. Lakasan natin ang loob. Ang Diyos nalagpasan ang sanlibutan. Napagtagumpayan ang sanlibutan. Meron pa po ba? Meron pa po ulit. Ito po ay kamag-anak din po. Pamangkin. Magandang gabi po sa lahat. Share ko lang po yung pinagsama ko namin dito. Siya po yung, bata pa lang po ako nung siguro Peter, grade 1. Siya po yung nagturo sa akin magbasa, nakakit sa school. Pagkatanghali po, pinapatulog kasi ako. Nakakasan ko lang siya, pero napakabait po. Hindi po pinakagalit. Tapos yun po, lumaki na. Siya po yung isa sa mga mahalaga tao sa buhay ko. Pangalawang tatay ko na. Tama po, may similarity sila ni tatay. Yung mga bait sa iba't
tao. Minsan nga nagsiselos pa ako na bakit gano'n, mas mahalaga pa sa ibang tao. Yung kalugo mo parang maliwala na sa'yo. Pero gano'n po talaga, lahat may hangganan. Wala po yung feeling na nawala ng mahal sa buhay. Kaya sa mga pinsang ko po, kay tita, nakasali po yung loob nyo. Sa una po talagang masakit, hindi po mawawala yan. Meron po tayong butas sa puso. Hindi po wala talaga sa hindi na mapupunan kahit kailan, pero isipin na lang po natin na wala na yung paghihirap nila. Tama po yun na lahat po may hangganan. Tama na pinagpahinga na sila ngayon, na nila mararanasan yung sakit ng nabubuhay. Gaya natin na nandito pa. So, nais ko pong magpasalamat tuboy, tsaka humingi na rin po ng patawad na hindi siya gano'n naman nagbibisita. 18 na lang po na naging kami kasi naging sila sa mga buhay. Yun po sa mga problema sa pamilya. Ganun po. So, isa po natin yung loob natin. Salamat po dito po. Hanggang sa kabilang buhay. Maraming salamat po sa inyo. I think isa rin yun sa aral na pwede natin makuha. No? Siyempre, talaga namang yung pagkakataon na magkasama-sama tayo nasa isang hindi magandang sitwasyon. Bakit kailangan pa sa isang wave pa tayo magkasama-sama? So I think it's a lesson. Kahit ko sinasabi ito kapag mayroong ganitong wave. Bakit hindi naman tayo magkita-kita ng hindi naman sa pagluluksa? Hindi dahil sa wave. I think it's a lesson for everyone. Huwag na natin antayin na meron pang wave bago tayo magkita-kita. Diba laging ganun? Dapat baguhin natin. E nawa ito ay naging isang senyales o isang paalala na yun. Siguro sinasabi ni Kuya, huwag naman kayo magkita pagpatay lang. Magkita kayo kapag nagdiriwang kayo. No, magsama-sama naman kayo, mag-anak, kakilala. Not because of something sad, but something na you can celebrate. I think it's a lesson for everyone din. Huwag natin antayin na yung mangyari pang di maganda bago tayo maka-appreciate sa presence ng mga isa. Yun, meron pa po, habol. Ang apo. So, let's hear everyone. Ano po, English po ba? English? English guys. Bisaya. Bisaya. Pasensya na ha. Kasi import pa tayo galing na Taiwan. Ako na. Bisaya, alam. Hi. This is really nerve-wracking, but I feel like this is really worth sharing. I'm going to be sharing on behalf of all my sisters, Cadence and Cheska, and we're the grandchildren of our Momo. So, even now, I still feel like I'm in denial of what happened. So, like the first memory I've first heard of our Wowo was when he got cancer. We were on a call in Taiwan. So we weren't physically there to comfort him and to see him, but through the phone, you could really see his pain when he first got the tumor. And all I thought was that I really wish that we could be there with him, even though that we're miles away and we couldn't physically be there with the rest of our family. But all I thought was throughout the months that we were apart from him, I always wished and hoped and prayed that he would get better somehow. But even now that I'm seeing him here with us in the wake, I still feel like he's still here with us. You know, how there's so many people in the room and we're all celebrating that we could get here together with one another and really pay respects to how much war had really impacted our lives. I think one of the most memorable things I've had when I was a kid was when I was with my Momo. He was the most, he was one of our biggest supporters. So what my mom always told us, even when we were like 2 years old or 3 years old, when we were still back in the Philippines, he would always support us no matter what. And even until now, in August or July, when we would come back to the Philippines, he would always support us throughout everything that we want to have. So for example, me and my sisters, we had this volleyball team,
So we were in like a volleyball club, and we would always go every Saturday and Sunday. And our WOA would always wake up at 6 a.m. sharp to go with us and support us throughout all of our hobbies. And even for Cadence, our youngest, she had swimming class every Saturday and Sunday, and he would always go with her no matter what. So I also heard this story when Cadence went to swimming one day. She said that when she was swimming, she saw a yellow butterfly or a brown butterfly with white spots. And it made me feel like even though he's not physically here with us, he's still here maybe in our hearts, or when we were thinking about him, he's in our memories. And when he was sick, all I wanted to do every day, every night, when I was laying in bed thinking of him, all I wanted to do was to talk to him and to tell him all of our achievements, such as what happened after that volleyball practice, or what happened after I've been boxing for a couple of months, because I know that he really loves watching boxing or watching sports on the TV, and I would really want to share with him our achievements and what we've done. But seeing him now, it truly makes us really sad. Thank you, mga apo. Hindi na po ako mag-English, alam kong nahirapan na tayo. Pero I think, kung naintindihan natin, si Kuya Boy talaga, kita natin yung sacrifice niya. Hindi lang sa kapitbahay, hindi lang sa mga anak, pati apo. Just to wake up every day, to be there. So kita natin yung pagmamahal. Sobrang pagmamahal. Tama po ba? Yes. At I think yun yung pwede nating iuwi rin ngayon. Yung sobrang pagmamahal, sobrang pagiging matulungin, ipasa rin natin. Ipasa rin natin. Yan ang pinaka-lesson na pwede natin may uwi ngayon naman. Meron pa? Ayan. So, kung wala na po, tayo po yung magtatapos lamang po sa isang panalangin. At samahan niyo po ako sa panalangin sa mga oras ito. Tayo po yung manalangin. Jesus, maraming po salamat sa gabi ito. Ako po ay lubusang nagpapasalamat dahil ginawa mo posible ang oras na ito, ang pagkakataon ito. Bagamat ang dahilan ng pagtitipon na ito sa isang masalimuot na pagkakataon. Hindi po madali, alam ko mahirap. But right now, Lord, thank you for making this funeral service possible. Sa mga taong nagpunta, pagpalain niyo po sila. Sa mga nakiramay, bless them. Comfort them also. And I also pray especially sa family na naiwan. Sa asawa, sa mga pamilya, mga anak, mga apo, lahat. Sa oras na ito, idinudulog ko po sa inyo ang pamilyang ito na sa mga oras ito yung dadalamhati, nagluluksa. Right now, Lord, I pray for comfort. I pray for peace. I pray for love. Right now, comfort them. Lukuban mo sila, Panginoon, ng iyong banal na dugo, banal na presensya. Yakapin niyo silang lahat sa oras na ito. Pamilyang ito. At samahan niyo sila sa journey, Lord, ng kanilang pagbago sa kabigatan na yung naranasan. Panginoon, na may matagpuan nila ang pag-asa, ang comfort, ang love na ito galing sa inyo. Sa pangalan mo, ikaw, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan. Palitan mo ang sakit, palitan mo ang hirap na ito ng pag-asa, ng yakap, ng pagmamahal. Lord, comfort them right now. And I pray, Lord, that in the midst of their sorrow and pain, give them hope, peace, joy. Samahan niyo sila. Tulungan niyo sila sa mga oras na ito. I lift up their lives and their hearts. Give them peace right now. And right now, Lord, whatever is your will, let your will be done in their lives. Bless these people. Comfort them right now. And sa mga nakakarinig ngayon, naway katagpuan nila, Panginoon, ang pag-asa galing sa inyo. Matagpuan nila ng pag-asa, ang loob galing din sa inyo. That one day, umanas mo kami na matinding pagsubok ulit. Alam na namin kung kanino kami kakapit at lalapit sa inyo lang. Bless each and everyone here, sino man na nandito, na nakikiramay sa pagkuwala ng isang mahal sa buhay. Comfort them right now. And I pray, Lord, one day, we will see the answer
we will know the answer. Why everything happened. And I know in the end of this tunnel, at the end of this tunnel, there is a light. And at the end of this tunnel, Lord, at the end of this struggle and pain, your name will be glorified. Your name will be lifted high. We thank you, Lord. We praise you today. We honor you today. Comfort these people right now. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Thank you for coming and joining our funeral service. Muli kami po yung nakikiramay in behalf of Spirit and Truth Ministries and our family. Kami po yung muling nakikiramay sa akin. Maraming salamat po. God bless.